magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin tong vlog kong ito, paki-hit na lang din yung notification na bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung request ng Sir Bong, sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan, at importante sa inyong mga co-teachers. At yun pang isang request ng Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay maraming lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung ating topic ngayon dito sa aking vlog, pag-usapan muna natin itong PBB kasi talagang marami ang nagchat-chat, marami ang nagtatanong kumusta na raw yung PBB nila. Kasi marami pang mga regions ang wala pang PBB. Maraming guro ang nadidismaya na kasi wala pa yung kanilang PBB, paulit-ulit sa Sir Bong. Nauunawaan natin yung kanilang mga sentiments kasi yung ibang mga schools katulad ng Caloocan High School ay nakakuha na samantalang sila ay wala pang PBB. Sa info ni Sir Benjo Basas, ang mga regions na meron ng PBB ay NCR, Region 5, Region 8, Region 3, Region 1, Region 7, CAR, at itong Region 9. Hindi ko alam kung meron pang ibang mga regions ang meron na ring PBB by now. Alam nyo, dear teachers, hahabaan lang talaga yung inyong pasensya, basta mag-antay lamang, at darating din yung inyong PBB. Last Friday, kahapon yon, nagsimula yung ating long vacation at matatapos ito ng this coming Monday. Alam niyo, 4 consecutive days itong ating bakasyon. So, natutuwa ba yung ating mga guro at yung ating mga estudyante? Alam ko maraming guro din ang nag-out of town. Yung iba, umuwi ng kanilang probinsya. Pero yung karamihan ay nag-stay lang sa kanilang mga tahanan. Yung ating mga subscribers, saan ba kayo nag-spend ng inyong 4 days vacation? Alam nyo, dear teachers, pag holidays, dapat kayo ay hindi nagpupunta ng school. Even yung ating mga estudyante ay hindi dapat pinapapunta ng school kung holiday. Kasi dapat ino-observe ng bawat isa yung holiday. So, naiintindihan ba ito ng ating mga kaguruan at ng ating mga estudyante? Patuloy pa rin yung mga katanungan ng ating mga guro. Bakit daw yung kanilang school ay nagkakandak na ng COT? Kasi nga naman, suspendido pa yung RPMS, IPCRF for school year 2024-2025. Bakit nagkakandak daw ng COT yung kanilang principal, head teacher, at master teacher? Kung COT na for RPMS, IPCRF, dapat hindi muna talaga isinasagawa ang mga ito. Kasi meron tayong existing DepEd order na suspended ang RPMS for now. Kaya anything na related sa RPMS, IPCRF ay hindi pa muna dapat ginagawa ng ating mga paaralan. Kaya lang kung may mga principals na nagkakaroon na ng COT sa kanilang mga guro, hindi ko alam kung ano ang kanilang interpretation sa DepEd order na sinasabi natin. Alam nyo, dear teachers, kung ang classroom observation na ginagawa ng inyong mga principals, head teachers, or master teachers ay for mentoring and coaching or for clinical supervision, hindi ito suspended. Ang mga ito ay regular mandate ng kanilang mga task. At ang mga ito ay ginagawa natin para maging skilled yung ating mga guro sa kanilang pagtuturo. Alam nyo, wala pang RPMS, IPCRF ay talagang routine na
itong classroom observation na regular na kinakandak para ma-enhance yung professional growth ng ating mga guro, particular yung mga bagong teacher. Now yung LAC, Learning Action Cell, tinatanong ng ating mga guro, kung ang purpose ng LAC ay maging MOVs sa IPCRF ng ating mga guro, dapat hindi muna ito isinasagawa. Kasi ang sabi sa DepEd Order, anything na related sa RPMS, IPCRF, dapat ito ay suspended muna. Hindi pa muna dapat nagkakaroon ng mga LAC na ang purpose ay for RPMS, IPCRF. Pero again, ang sinasabi ni Sir Bong, kung ang purpose ng LAC ay for mentoring and coaching or for clinical supervision, hindi ito ibinabawal. Pwedeng magkaroon ng LAC kung ang purpose ay yung mga huling binabanggit natin. Alam nyo, dear teachers, importante ang LAC sa ating mga guro kasi ang LAC ay isang method to improve the teaching skills ng ating mga guro at nagiging way ang LAC para sa professionalism ng ating mga teachers. So, dear teachers, madali namang maunawaan kung anong mga teachers activity ang suspended basta anything na related sa RPMS, IPCRF, hindi pa dapat ito isinasagawa dahil suspended ang RPMS. Alam nyo, napakalinaw naman ito na dapat maunawaan ng lahat ng ating mga personnel dito sa paaralan. Maliwanag ba yung sinasabi ni Sir Bong? Maraming salamat sa inyong lahat.